Katulad ko, mahilig din ba kayo sa mga seafoods? Ako kasi, gustong gusto ko yan lalo na pag sobrang masarsa. O ano, tara, samahan nyo ako magluto nito. Ang meron lang ako dito, tahong, pusit at hipon. Una muna nating lilinisin yung tahong. Totoo lang, napakahirap talaga linisin ng tahong para sa akin ha. Kasi napakahirap tanggalin ng kinain nito. Hindi ko alam kung buhok ba yan o ano. Tahong na may buhok. Uy, baka iba nasa isip mo ha. Hindi yun. Pagkatapos ng tahong, sunod naman natin lilinisin yung pusit. Malalaking pusit nga palang nabili ko. Linisin lang natin itong maigi. Tanggalin lang natin yung bituka at mga tinta nito. 2 piraso lang ang binili ko. Medyo mahal kasi eh. Huwag niyong kalimutan tanggalin ang plastic nito sa loob. Pagkatapos ko linisin, ginahit ko na rin pala ang mga ito. Pagkatapos niyan, isusunod na nating linisin ang mga hipon. Ewan ko ba kung hipon ba to o ano. Pero sabi ng iba, ulang daw ito. Kamag-anakan daw ng mga hipon. Pero basta, yun na yun. Mukhang hipon pa rin naman eh. Tatanggalan ko nga pala to ng uso, buntot at mga galamay nito. Nabili ko nga pala yan sa kasamaan ko sa trabaho. Isa siyang Taiwanese. Pangalan nga pala niya ay si Chong Kwai La. Buwan-buwan akong inaalok niyan eh. Ngiting tagumpay na naman kasi nakabenta. At ang tahong at pusit, dito ko nga pala yan nabili kay Abili Kyong Kuala Abuchikek. Pero biro lang. Hindi talaga yun ang pangalan nila. Tara, mag-umpisa na tayo sa pagluluto. Sa kawali, maglagay tayo ng lemon soda. Maglagay na rin tayo ng 1 tabong tubig galing sa CR. Biro lang ha. Pakuluin na natin ito. At pag kumukulo na, una nating isa lang ang hipon. Saglit lang natin pakukuluan ito ha, para maiwasan natin ma-overcook ang mga ito. Yung bang dumidikit na yung laman sa balat, wag yun. Kaya ako ng ganon. Pag nahango na natin yung mga hipon, isunod na natin yung mga puset. Mas lalo to. Dapat sobrang saglit lang din to. Pag na-overcook to, naku po, kukunat to. Parang tropa mong makunat mag-ambag sa inuman. O biro lang ha. After ng puset, salang na rin natin ang mga tahong. At pag medyo bumuka-buka na, pwede mo nang kainin at tirahin to. Uy! Green-minded. At nga pala, babawas na rin tayo ng konting sabaw sa mga pinagpakuluan nito. Nandiyan na rin kasi yung solid na lasa ng mga seafoods na pinakuluan natin. Set aside muna natin yan. At dito, pagsisimula na tayong mag-isa. Maglagay nga pala ng konting matika at sinunod ko na ang butter. Marami, mas maganda. Kaunti lang kasi ang butter ko, kaya maglalagay pa ako ng margarine. Pagkatapos niyan, haluin lang natin ito. Syempre, una kong igigisa ang bawang. Hindi ko na matansya kung ganong kadaming bawang to. Pero dito, mas marami, mas maganda. Pag medyo brown na ang bawang, isunod na natin dito ang luya. Yan ang magpapatanggal ng lansa dito sa lulutuin natin. At pag medyo okay na ang luya, isunod na natin dito ang mga sibuyas. Sibuyas na puti ang gamit ko. Pagkatapos ng sibuyas, lalagyan ko nga pala ito ng siling labuyo. Gusto ko kasi medyo may sipa eh. Ginaganahan kasi ako kumain pag medyo maanghang ang kinakain ko. Pagkatapos ito, maglalagay ako ng tomato paste. Bukod sa binibigay ng lasa nito, magbibigay din to ng magandang kulay sa lulutuin natin. Katulad nito. O diba, napakaganda na ng kulay. Pag okay na mga ito, lagyan na rin natin to ng oyster sauce. Thailand brand ang gamit ko, pero kahit anong brand pwede. Pagkatapos niyan, maglalagay rin tayo ng banana ketchup. At kung walang ketchup, pwede rin tomato sauce. Basta konti lang ha. Baka maging menudo o kaldereta pag sobrang dami naman. Medyo nakukulangan pa ako sa sili. Ito optional lang. Kaya naglagay pa ako ng hot sauce. Kasunod dito, lalagyan din natin to ng 2 kutsarang asukal. Pang-balance lang sa pagka-salty at pagka-spicy nito. After nyan, maglalagay rin tayo ng bingaw na paminta. Pamintang durog pala. Nga pala, sa mahinang apoy nga lang pala ha. Katapos nyan, sasabawan na nga pala natin ito. Maglalagay ulit ako ng lemon soda at yung kinuha nating sabaw sa pinagpakuluan kanina. At pag nailagay na natin lahat, haluin na natin to at antay natin kumulo. Sa kaserola na may tubig, dito ko lulutuin yung binili kong mais. Sweet corn nga pala to. Antayin na lang natin siya maluto. At pag kumukulo na yung niluluto nating sarsa, pwede na nating isalang yung mga seafoods. Syempre, uunahin natin yung mga hipon. Katulad kanina, dapat sobrang saglit lang ha. Papakapitin lang natin yung lasa ng sarsa. Grabe, sobrang sarap na nito. Solid yung aligi sa ulo ng hipon. Kulang 1 minuto, hanguin na natin to. Katulad ng sabi ko, para maiwasan natin yung ma-overcook natin ito. Pag sobrang naluto kasi ito, didikit na yung laman sa balat nito. After ng hipon, sunod na natin dito yung mga pusit. Katulad ng hipon, dapat mabilis lang din to. Sa puntong to, luto na nga pala yung mais. Pagkatapos nating hanguin ang mga pusit, isunod na natin isasalang dito yung tahong. Eto, kahit ma-overcook, okay lang. Antayin lang natin bumuka to. At pag sa tingin nyo ay okay na, hanguin nyo na. Sa mga titirang sarsa, dito ko lulutuin yung mushroom. Kung sa tutusin, di naman kailangan na lutuin yan eh. Maglalagay na rin ako dito ng konting suka. Wala kasi akong lemon, kaya ito na lang gagamitin kong pampaasim. Sa puntong to, pwede na rin natin ilagay yung mga mais. Para habang inaantay natin maiga ang sarsa, kumakapit na rin ang lasa sa mga mais. Pag ganito na kaiga, pwede na natin ilagay yung mga hinango nating mga seafoods. O diba? Napakaganda ng kulay. Talaga namang taob ang kaldero ng kanin dito. Siyempre, hindi pa natatapos dyan. Maglalagay na rin ako dito ng itlog ng pugo. Kumpleto Ricardo, alimango na lang ang kulang. Talaga naman pagkatapos mong kumain, mapapaluk ka dito. Talaga sa sarap. O ano pang inaantay natin? Wala muna tayong plating ngayon ha. Kaya imomontage ko na lang muna. Pang Hollywood ba ang hanap nyo? O siya, kumapit ka na. Sananana! 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 Sananana!